Ang nakaraan. Nang mapatay na si Jaemon dito ay nilabas ng ating bida ang kanyang kakaibang abilidad ang tinatawag na Aura Blade, isang naglalagablab na espada ngayon ang hawak-hawak ni Ghislaine na ginamit niya para wasakin ang tarangkahan. Pagpapatuloy, sa isang iglap, namayani ang katahimikan. Parang huminto ang oras, ang mga sundalo ng Fenris na nasa ibabaw ng pader, ang mga kabalyerong pagod na sa laban, at maging ang mga kalaban na kanina'y sumusugod ng may sigaw, lahat sila'y napatigil. Nabulag sila sa biglaang pagsabog ng nakakasilaw na liwanag, kaya walang nakakita ng maayos sa ginawa ni Ghislaine. Saglit silang pumikit at nang muli silang damilat, gumuho na ang malaking tarangkahan ng kuta. Ang mga kabalyero na nasa tabi ni Ghislaine, na natulala sa kanilang nasaksihan, ay nagsimulang bumulong-bulong. Ang tarangkahan. Paano nagawa iyon ng isang espada? Ganyan pala ang kapangyarihan ng ating kamahalan. Pagkatakot at pagkagulat ng mga ito sa taglay na lakas ng kanilang kamahalan na ngayon lang nila nasaksihan ng harapan at malinaw. Maging ang mga kabalyero ng Fenris na kasama ni Ghislaine sa laban ay napatitig lang sa nasirang tarangkahan. Pero hindi lang sila ang nabigla. Maging ang mga sundalo ni Conde Caboldi ay naguguluhan ding nakatingin sa pagkawasak ng kanilang tarangkahan. Sirang-sira na ang tarangkahan natin. Ginawa talaga iyan ng isang tao. Sino ba talaga ang lalaking iyan? May bulong-bulungan na si Conde Bolzac, ang pinakamagaling na eskrimador sa kaharian, ay kayang sirain ang isang tarangkahan mag-isa. Pero isa lang iyong haka-haka, isang kwentong parang galing sa ibang mundo, malayo sa kanilang realidad. Ngayon, isang tao ang nakagawa ng hindi kapani-paniwalang bagay na iyon. At higit sa lahat, kaaway pa nila ito. Hindi tayo mananalo. Mamamatay tayong lahat, sabi ng mga sundalo ng teritoryo ng Caboldi. Dahan-daang gumuhit sa mukha ng mga sundalo ni Caboldi ang kawalan ng pag-asa. Mahina na sila dahil sa gutom at napalibutan na sila sa lahat ng panig, kaya bumagsak na ang kanilang morale. Sa ganitong sitwasyon, ang huling pag-asa nila ay ang mga sundalo ng Fenris na naghuhukay ng mga lagusan sa ilalim ng lupa. Akala nila, kung makakatagal lang sila hanggang gabi, magtatagumpay sila. Ngunit ang pag-asang iyon ay tuluyan ng nadurog. Hindi katakataka na bumagsak na ang kanilang loob na lumaban. Ang dating maingay na labanan ay biglang naging tahimik. Sobrang nakakabigla ang pangyayari kaya panandali ang nakalimutan ng lahat na nasa gitna sila ng digmaan, at walang sino man ang nakapagsalita. Si Ghislaine, ang gumawa ng himala na ito, ay nakatayo lang at pinagmamasdan ang guho ng nasirang tarangkahan. Bumantong hininga siya ng malalim at naupo sa lupa. Ang gamitin ang paraan na iyon na matagal ko nang hindi nagagawa ay nakakapagod pala, reklamo ni Ghislaine na parabang naubos ang lakas nito sa kanyang ginawa. Malinaw na hindi pa niya lubos na kayang gamitin ang kanyang kapangyarihan, di tulad noong una. Ubos na ubos ang kanyang mana at kailangan niya ng mahabang paghahanda para lang magamit ito ng isang beses. Kung nabalik na sa kanya ang kasanayan noong una niyang buhay, walang panghihina na mararamdaman ngayon, at hindi siya matutamba matapos lang ng isang gamit. Kamahalan, ayos lang ba kayo? Nagmamadaling lumapit sa kanya ang mga kalapit na kabalyero. Iwinagayway ni Ghislaine ang kanyang kamay na parang sinasabi na, ayos lang ako. Ayos lang ako, kaya huwag kayong mag-alala. Anong ginagawa ninyo at natutulala kayo sa gitna ng labanan? Nasa harapan ninyo ang kalaban, sa harapan na mismo. Talaga nga naman, kailangan nyo pang magsanay. Inis ng ating bida na biglang huminto sa pag-atake ang mga tauhan nito. Sa mga salitang iyon, natauhan ang mga kabalyero ng Fenris at agad na bumalik sa kanilang pwesto para lumaban. Pero hindi rin nag-aksaya ng oras ang mga kalaban. Mabilis na nakaisip si Conde Caboldi, at itinuro si Ghislaine habang sumisigaw ng malakas. Kahit gaano pa siya kalakas, ubos na ang lakas niya. Tingnan niyo siya, hindi na siya makagalaw. Ubos na ang lakas niya. Atakehin niyo na siya, hanggat maaari, harangan niyo ang tarangkahan ng sarili ninyong katawan. Ang deklarasyon ng Conde ay nagbigay ng panibagong determinasyon sa kanyang mga kabalyero at sundalo. Ito na ang huli nilang pagkakataon para talunin ang kalaban. Sa napakalakas na sigaw, sumugod sila ng walang takot. Ang mga sundalo ni Caboldi ay ginagabayan ng iisang damdamin, takot. Ang lalaking nakaupo sa harap ng tarangkahan ay mahina ngayon. Ito ang tanging pagkakataon para patayin siya.
Ito rin ang tanging pagkakataon nila para harangin ang tarangkahan bago dumagsa ang mga kasamahan ng kalaban. Kung mabibigo sila, mamamatay silang lahat. Ang takot na iyon ang nagtulak sa kanila na lumaban hanggang sa huli. Kamahalan, kailangan nyo ng umurong. Kami na ang bahala sa kanila. Lahat pumunta rito ng sabay-sabay. Sa kabila ng kanilang pagod, nagngalit ang ngipin ng mga kabalyero ng Fenris at nagtipon para protektahan si Ghislaine. Si Gillian at Kaur, na nakatawid na sa pader kasama ang mga sundalo ng Fenris, ay nagsimula ng bumuo ng mga depensa. Nakita ni Ghislaine ang lahat at mahinang natawa, may ngiti sa kanyang mukha. Sige na, tumabi na kayo at huwag niyo akong harangan. Ano pong sabi ninyo? Pagkagulat na pagtataka ng mga tauhan nito na binabantayan siya ngayon. Naguguluhang tumugon ang mga kabalyero, hindi sigurado sa ibig sabihin ni Ghislaine. Nang biglang, yumunig ang lupa at may malakas na boses na narinig mula sa labas ng kuta. Tumabi kayo. Nagulat ang mga kabalyero at mabilis silang tumabi. Habang sila'y lumalayo, isang lalaki ang pumasok sa kuta na nakasakay sa kabayo. Kamahalan ko, dumating na ako, wala ba kayong galos? Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Lucas, na laging gustong gumawa ng engranding entrada. Bumaba siya ng kabayo na may labis na pag-aalala para kay Ghislaine. Ngumiti si Ghislaine habang sumasagot, ayos lang ako. Ngayon, ayusin mo na agad sila. Masusunod, walang pag-aalinlangan, itinaas ni Lucas ang kanyang sibat at sumugod sa mga linya ng kalaban. Gustong-gusto niyang ipakita ang kanyang galing. Kamahalan, dumating na rin ako. Ang sumunod na dumating ay si Gordon, ang malaking katawan na mandirigma na ang mga nakaraang aksidente ay mas mabuting hindi nabanggitin. Katulad ni Lucas, itinaas niya ang kanyang sibat at matapang na sumugod sa kalaban. Ang dalawa ay inilagay sa unahan dahil sa kabila ng kanilang mga kakaibang ugali, ang kanilang mga kasanayan at karanasan ay sapat para pamunuan ang pagsugod ng epektibo. Sa likod nila, nagsimulang dumagsa ang mga natitirang kabalyero ng Fenris na naghihintay sa labas ng kuta. Habang nagmamadaling dumaan sila kay Ghislaine, bawat isa ay may sinabi. Kamahalan, napakahusay niyo. Iwanan niyo na sa amin ang natitira. Nagtiwala kami sa inyo. Mayroong may mukhang puno ng pagmamalaki, mayroong may mukhang gulat, at mayroon ding mukhang tuwang-tuwa. Ang pare-pareho sa kanila ay ang matibay na determinasyon, na maging lakas ng kanilang kamahalan. Linisin na natin sila. Sa isang sigaw, ang mga sibat ng mga kabalyero ng Fenris ay nagsimulang magningning ng isang napakagandang asol na liwanag. Yumunig ang lupa sa malakas na tunog ng mga kabayo habang sumusugod ang mga kabalyero ng may matinding lakas. Sa nakita ng mga kalaban, nagngit-ngit ang mga ngipin ang mga hukbo ni Caboldi. Dahil sumusugod sila patungo sa tarangkahan, wala na silang oras para bumuo ng tamang pormasayon para salubungin ang mga kabalyero. Humahawak sa isang hibla ng pag-asa sa kanilang mabibigat na baluti, sinagupan nila ang mga kabalyero ng Fenris. Ngunit ang pag-asa ay nananatiling pag-asa lang. At ayun na nga, nagsalpukan na ang mga ito, at walang awang winasak ang mga ito ng hukbo ng ating bida. Ang nagniningning na mga asol na sibat ng mga kabalyero ay tumagos sa mga baluti ng kalaban ng walang kahirap-hirap. Sa isang sagupa lang, bumagsak agad ang mga nasa unahan ng hukbo ni Caboldi. Ngunit hindi tumigil ang mga kabalyero ng Fenris, patuloy silang sumugod na parang dinudurog ang kanilang mga kalaban. Kahit gaano pa kabigat ang baluti ng kanilang mga sundalo, imposibleng pigilan ang pagsugod ng mga kabalyero kung wala silang tamang pormasayon. Si Conde Caboldi ay nanatiling tulala, pinapanood ang kanyang hukbo na tinangay na parang mga tuyong dahon sa hangin. Hindi ito maaari, mga kabalyero. Ganoon kadami ang kabalyero nila. Katulad ni Jaemon, hindi rin siya makapaniwala sa sitwasyong nangyayari sa harap niya. Hindi sila mananalo. Dahil sa dami ng mga kabalyero, imposibleng harapin ito ng direkta. At hindi pa doon nagtatapos. Sa magkabilang panig ng mga pader ng kuta, nagsimulang dumagsa ang mga sundalo ng Fenris na nasa maayos na pormasayon. Sa loob ng tarangkahan, nagsimulang kumalat ang mga sundalo na nakapasok na, at pinalibutan ang kanilang mga kalaban sa lahat ng panig. Parang awa nyo na, ang mga sigaw ng mga hukbo ni Caboldi ay umalingaw sa lahat ng direksyon. Hindi na ito labanan, ito ay isang pagpatay, isang ganap na massacre.
Napako ang tingin ni Conde Caboldi sa mga sundalo na ipinagmamalaki niyang pag-asa ng Hilaga, na ngayon ay bumabagsak na parang uhay ng palay sa isang karig. Ang hindi kapani-paniwalang eksena ay parang isang panaginip, at nawawala na siya sa sarili. Tila bumagal ang oras, sa sandaling iyon, may sumigaw ng nagmamadali, na nagpagising sa kanya. Kamahalan, kailangan niyo ng tumakas. Kailangan niyo ng tumakas ngayon. Ito si Leslie, ang komandante ng mga kabalyero ni Caboldi. Nang sa wakas ay bumalik ang kanyang pag-iisip, nagngalit ang ngipin ni Conde Caboldi sa pagkadismaya. Siguradong ang Royal Faction ang nagbigay sa kanila ng mga kabalyero. Naunahan nila tayo, hindi maisip na ang teritoryo ng Fenris ay magkakaroon ng ganoon kadaming kabalyero at sundalo. Para kay Conde Caboldi, malinaw na ginamit ng Royal Faction ang magulong panahon na ito para unang atakihin ang Ducal Faction. Agad na hinawakan ni Leslie ang braso ni Conde Caboldi. Hindi na mahalaga yan ngayon. Kailangan nyo ng tumakas, kamahalan. Pinalilibutan na tayo ng kalaban. Bitawan mo ako, sinasabi mo sa akin na tumakas mula sa isang batang tulad niya. Marahas na inalis ni Conde Caboldi ang kamay ni Leslie. Ang matalo sa isang bata tulad ni Baron Fenris ay isang malaking dagok sa kanyang pride na hindi niya kayang tanggapin. Anong ginagawa ninyong lahat? Bumuo kayo ng hanay. Bumuo ng hanay at lumaban. Sumigaw si Conde Caboldi ng malakas, namumula ang kanyang mga mata. Ngunit ang labanan ay napagdesisyonan na. Ang unang pagsugod ng mga kabalyero ng Fenris ay agad na nag-ubos ng kalahati ng hukbo ni Caboldi. Ang mga sundalo ng Fenris, na ngayon ay papalapit na para palibutan sila, ay patuloy na dinudurog ang natitirang mga lumalaban. Ang mga sundalong natira ni Caboldi ay nagkukubli sa likod ng kanilang mga kalasag, halos hindi na makakilos. Nang tuluyan ng mapalibutan, sabay-sabay na sumigaw ang mga kabalyero ng Fenris mula sa iba't ibang posisyon. Ihulog ang inyong mga sandata at humiga sa lupa, at iligtas ang inyong buhay. Kung lalaban kayo, hindi kayo makakatakas sa kamatayan. Ang proklamasyon na, iyon ang naging hudyat ng pagtatapos ng labanan. Isang sundalo ni Caboldi ang naghulog ng kanyang sandata at bumagsak sa lupa. Ang isang kilos na iyon ang naging palatandaan sa iba pang mga kasamahan nito. Ang nagkakagulong hukbo ni Caboldi, na halos hindi na makatayo, ay nagsimulang magkawatak-watek ng mabilis. Ang tunog ng mga sandata na bumabagsak sa lupa ay umalingaw sa lahat ng direksyon. Kahit na halos kalahati ng mga sundalo ay may hawak pa rin ng kanilang mga sandata, ubos na ang kanilang loob na lumaban. Ang nasaksihan nilang napakalakas na hukbo ng Fenris ay nag-alis sa kanila ng kagustuhang magpatuloy. Lahat ay eksaktong katulad ng plano ni Ghislaine. Inutusan niya si Lucas at Gordon na agresibong sumugod sa simula, ngunit sadyang pabagalin ang kanilang pagsugod pagkatapos noon. Hindi kailangang patayin ang lahat ng sundalo ng kalaban. Malapit na silang puwersahang isama sa hukbo ng Fenris. Ang larangan ng digmaan ay naging sobrang tahimik na halos nakakasikal. Maliban sa paminsan-minsang ungol ng mga sugatan, walang ibang tunog ang maririnig. Maging ang mga karaniwang maingay na kabalyero ng Fenris, na hindi nauubusan ng salita, ay nanatiling tahimik. Alam nilang may kailangan pang gawin ang kanilang kamahalan. Tumayo kayo, bumangon kayo at lumaban. Kung hindi kayo babangon ngayon, ipapapatay ko kayong lahat. Ang boses ni Conde Caboldi ay sumaire sa katahimikan, umalangaw sa buong larangan ng digmaan. Si Leslie lang, ang komandante ng mga kabalyero, at halos isang dosenang escort na kabalyero ang nanatili sa tabi niya. Ngunit ayaw pa ring tanggapin ni Conde Caboldi ang kanyang pagkatalo, ang kanyang pagmamalaki, ang kanyang katigasan ng ulo, at ang kanyang pagiging matatag ay hindi papayag na matalo siya sa isang bata tulad ni Ghislaine. Ang tunog ng mga lumalapit na yapak ay umalangaw. Ang mga kabalyero at sundalo ng Fenris ay naghiwalay sa magkabilang panig, bumubuo ng isang daan na parang nagbibigay galang. Tinitigan ni Conde Caboldi ang figure na naglalabas ng mabigat at makapangyarihang presensya habang papalapit. Ikaw ba ay? Ito ang lalaking sumaire sa tarangkahan ng kastilyo. Ang nagpakita ng nakakabiglang lakas. Maging siya ay tila napagod sa ginawa niya. Mapatla ang kanyang mukha, at ang kanyang mabagal, sinadya, at paglalakad ay nagpakita ng malinaw na pagod.
Mabilis na nalaman ni Conde Caboldi ang pagkatao ng lalaki mula sa awtoridad na kanyang ipinapakita at sa reaksyon ng mga nasa paligid niya. Ikaw ba, si Baron Fenris? Oo, ako si Baron Fenris, kalmadong sagot ni Ghislaine. Paano nagkaroon ng ganyang lakas ang isang tulad mo? Ang pangungusap ni Conde Caboldi ay hindi natapos. Biglang inikot ni Leslie, na nasa tabi niya, ang kanyang kabayo para tumakas. Isang komandante ng kabalyero ng isang teritoryo ang tumatakas at iniiwan ang kanyang kamahalan. Lahat ng nasa lugar, mula sa mga hukbo ng Fenris at Caboldi, ay may mga mukhang hindi makapaniwala. Namula ang mukha ni Conde Caboldi sa kahihiyan. Itinaas ng mga sundalo ng Fenris na nakapalibot sa kanila ang kanilang mga sandata para pigilan ang pagtakas ni Leslie. Umalis kayo sa daan ko. Si Leslie, na may mukhang desperasyon, ay kinuha ang kanyang espada. Malinaw ang kanyang intensyon, balak niyang sirain ang pagkakapalibot at tumakas. Tutal, isa pa rin siyang komandante ng kabalyero ng isang konde. Ang kanyang kasanayan ay hindi basta-basta. Habang naghahanda ang mga sundalo para sa posibleng engkwentro, isang palakol ang biglang lumipad mula sa likod ni Leslie. Sapol, at maririnig ang tunog na parang may nabaling buto na tinamaan ng palakol. Nagulat sa kanyang takot, hindi naiwasan ni Leslie, at tumama ang palakol sa kanyang likod. Nahulog siya sa kanyang kabayo. Kahit na umuubo siya ng dugo, pilit na bumangon si Leslie. Gamit ang kanyang espada bilang saklay, halos hindi siya makatayo, at nakita na lang niya na nasa harapan na niya si Gillian, na walang emosyon. Inabot ni Leslie ang kanyang nanginginig na kamay. Teka, sumusuko ako. Mabilis na iwinasiwas ni Gillian ang kanyang sandata. Bago pa siya matapos, pinutol ng espada ni Gillian ang leeg ni Leslie. Ang walang ulo na katawan ng komandante ng kabalyero ay saglit na umindayog bago bumagsak sa lupa, at agad nagpasirit ng dugo sa paligid, na talagang napakatinding pagbulwak ng dugo ang naganap mula rito. Casual na inalog ni Gillian ang dugo sa kanyang talem at mayabang na tumingin sa mga natitirang kabalyero ni Caboldi. Lumuhad kayo sa harap ng aking kamahalan. Sa utos ni Gillian, nagtawanan ang mga kabalyero ni Caboldi. Hindi sila tulad ng mga sundalo. Sila ay mga lalaking nabuhay ng may pride at karangalan bilang mga kabalyero. Ang kanilang komandante ng kabalyero ay nagdala na ng kahihiyan sa pamamagitan ng pagtakas at pagkamatay sa nakakahiya na paraan. Kung luluhod sila ngayon, tuluyang mababahiran ang karangalan ng Caboldi. Isang kabalyero ang humugot ng kanyang espada at matatag na idineklara, "Lalaban kami hanggang sa huli para sa aming kamahalan at aming lupain." Sa pagkuha ng hudyat na iyon, lahat ng mga kabalyero ni Caboldi ay sumugod kay Gillian. Kasabay nito, si Kaur at ang mga kabalyero ng Fenris na nakatayo sa tabi ni Ghislaine ay tumalon din sa labanan. Sa isang iglap, 12-dosenang mga figure ang naglaban sa isang matinding labanan. Pinanood ni Conde Caboldi habang ang kanyang mga kabalyero ay isa-isang bumabagsak, kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa damyugo. Ang malagim na katotohanan na ito na ang wakas ay unti-unting lumubog sa kanyang isipan. Ang lahat ng karangyaan at katayuan na kanyang binuo sa loob ng maraming taon ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Kamahalan, kailangan niyo ng tumakas. Ang kabalyerong umuubo ng dugo mula sa malaking sugat sa kanyang dibdib ay hindi natapos ang kanyang pangungusap. Naputol na ng talem ni Kaur ang kanyang leeg. Nang bumagsak ang huling kabalyero, pumikit si Conde Caboldi sa pagsuko. Sinundan ito ng kalmadong boses ni Ghislaine. "Hilahin niyo siya pababa." Ilang kabalyero ang lumapit at puwersahang hinayla si Conde Caboldi pababa ng kanyang kabayo, at pinapilit siyang lumuhod. "Bitawan niyo ako. Mga walang galang na hampas lupa. Alam niyo ba kung sino ako?" Nagwala at sumigaw si Conde Caboldi, ngunit hindi siya makatakas sa matibay na hawak ng mga kabalyero. Sa huli, tumigil siya sa paglaban, ubos na ang kanyang lakas, at yumuko. Hindi niya kinaya ang kahihiyang nararamdaman niya. Sa isang punto, lumapit si Ghislaine, at nagsalita sa malamig na tono. "Matagal na tayong hindi nagkita, Conde Caboldi." Hindi tumitingin, mahinang natawa si Conde Caboldi. "Hahaha, bata, kailan mo ba ako nakita para masabi mong matagal na tayong hindi nagkita? Alam mo ba kung sino ako?" Kilala kita. Sobrang kilala." Bumalik sa isipan ni Ghislaine ang kanyang nakaraang buhay.
Nang simulang puntiryahin ng paksayo ng Duke ang Ferdium, pinutol ni Conde Caboldi ang pagpapadala ng iron ore sa Ferdium. Dahil doon, hindi nakakuha ang Ferdium ng bagong mga sandata o naayos man lang ang kanilang mga kasalukuyang sandata. Ngunit hindi lang iyon. Lumayo pa si Conde Caboldi, nagpadala siya ng mga tropa para tiyakin ang ganap na pagkawasak ng Ferdium. Paano niya makakalimutan ang ganoong tao? Paano niya talaga makakalimutan? Sa kanyang nakaraang buhay, personal siyang hinanap ni Ghislaine at pinaghiwa-hiwa ang kanyang ulo. Ngunit kahit na, ang madilim na apoy na nagliliyab sa kanyang puso ay hindi namatay. Kahit gaano pa karami ang kanyang sinira, ang mga apoy na iyon ay lumaki. Patuloy na kinakain ang kanyang kaluluwa. Ngayon, dumating na ang oras para patayin ang isa sa mga apoy na iyon. Dahan-daang yumuko si Ghislaine, hinawakan ang buhok ni Conde Caboldi at pinilit siyang itaas ang kanyang ulo. Ikaw, walang hiya ka, ang lakas ng loob mo, isang hamak ka lang. Habang nakatingin sa galit na mukha ni Conde Caboldi, ngumiti ng masama si Ghislaine. Ako dapat ang magsabi ng mga katagang iyan. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin iyan. Abangan, kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.